Padre! 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 Simon! Iba ka! Anong nangyari sa'yo, iho? Ako na bigo. Ang paghihiganti. Ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, iho! Wala na. Alam mo sa Diyos ang lahat! Tapos na ang lahat. Hindi ko kaya. Mahulog ako sa kamay ng mga kalaban. Mas pipiliin ko to. Kaawaan ka sana ng Diyos, iho! Ang mga kasalanan mo'y sana'y kanyang patawarin. Padre, ang kayamanan ko ay mamamaya magamit ang mga sakit. Sino ka, Ginoo? Anong ginagawa mo dito? Ako si Simon. Isang mangangalakal. Pero mas kilala mo ako bilang Crisostomo Ibarra. Paano ka magiging si Ibarra? Isa lamang siyang karakter sa nobela ko. Kung wala ka ng ibang pakay, pwede ka nang umalis. Hindi ba't isusulat mo sa katapusan ng ipilibusterismo na ako'y maghahandog ng isang marikit na lamparang may taglay ng nitrogliserina na sa pagtaas ng mitsay sa sabog ito, ngunit itinapon ay sagani sa ilo para maligtas ang lahat. At namatay ako. Di na mahalaga kung paano ako'y narito o sa paanong paraan ako nandito. Ang mahalaga ay magising kita sa katotohanang matagal mo ng batid, ngunit ayaw mo pa rin tanggapin. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ang panahon ng mahinahong usapan at batas na walang saysay. Panahon na ng himagsik, ng dahas laban sa dahas, upang tuluyang magpalayas ang mga Kastila sa ating lupain. Sobra kang nadadala ng konsensya mo. Kahit inaapi at pinapas lang tayo, ayaw mo pa rin makita na magsiga na lang ang daan tungo sa kalayaan. Kayo ba nga nangangad mo? Ang nais ko'y makita tayong kapantay ng mga Kastila. May kinatawan sa Cortes at may karapatang tulad nila. At ano naman ang mapapala natin
kung patuloy tayong susunod sa nais mong idaan sa legal na sistema. Hindi ba't sinubukan na natin yan? Nagtiwala rin ako sa sistemang pinaniwalaan mo. At anong nangyari? Kinuha lang ng sistemang yan ang lahat ng pangarap at minamahal ko. Pagbalik ko mula Europa, doon ko lang nalaman. Patay na ang aking ama. Pinaratangan ng erehiya at sedisyon. Mga kasong alam kong di niya kaya gawin. Paratang na ibinato ni Padre Damaso at ng mga naiinggit sa aming yaman at dangal. Ang pagiging Kristiyano ay isang paraan upang ang ating mga kaluluwa ay hindi mawala ng landas sa oras na tayo ay napayapa na. Kaya ipagpatuloy niyo ang pagsimba at paniniwala sa simbahang Katoliko. Huwag niyong tularan ang mga erehe na walang pananampalataya at kung ano na lamang ang kanilang iniisip upang baguhin ang ating simbahan. Tila may pinaparinggan si Padre Damaso. Sino kaya ito? Hindi mo ba alam na si Don Rafael ang tinutukoy ng mahal na padre? Ano? Isang ere sa Don Rafael? Inaan mo ang boses mo, baka marinig ka. Ngunit paano mo nalaman ito, Pedro? Siya lang naman ang hindi nagsisimba dito sa San Diego. Tsaka, siya rin lang ang may mga maanghang na opinyon tungkol sa simbahan. Nakakatakot isipin na isang makapangyarihang katulad niya walang takot sa Diyos. Mag-usap-usapan rin niya ang mga kaibigan ni Don Rafael, pati na rin si Padre Damaso, ay sinasabi nilang parte sa Don Rafael sa sedisyon laban sa pamahalaan. Ano ito mga Ginoo? Ba't niyo ako dinadakip? Anong aking kasalanan? May nabalitaan kami na may plano kastilasyong laban sa pamalaan at isa kang erehe na siyang hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Isa itong kasinungalingan. Kailan may hindi ko ito kayang gawin? Ako'y namuhay lamang ng marangal. Kailan may hindi ko inisip ang mga iyan? Tumahimik ka! Paano ito nangyari? Namuhay ako ng marangal. Sinunod ko ang batas. Paano humantong sa ganito ang aking buhay? At dahil sa panghihimasok ni Padre Salvi at sa mga huwad na pangako ng mga opisyal, naglaho ang hangad kong paaralan. Padre Salvi, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po tapos ang mga papeles na kailangan sa pagpapatayo ng paaralan? May mga aberya lamang na nangyari, ngunit makakaasa ka Don Crisostomo. Ang mga papeles na kailangan para sa iyong paaralan ay maa-actionan din agad. Ganon ho ba? Kung ganon, hihintayin ko na lamang na matapos yung mga papeles. Maraming salamat ho. Ngunit, gusto ko lang malaman, Don Crisostomo. Ano nga ba ang nais mong mangyari at gusto mong magpatayo ng paaralan? Gusto ko lamang na mas may matutunan ng mga kababayan ko. Katulad ng mga bansa sa Europa na may talim silang pag-iisip at umunlad ang kanilang buhay. Kay ganda ng iyong hangarin, Ginoo. Ngunit, hindi ko lang mawalay sa aking isip na baka may iba pa itong dahilan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko lang mawalay sa aking isip na baka ang iyong hangarin ay magre-resulta ng kapahamakan sa pamahalaan at lalo na sa simbahan. Kung ano man ang inyong nasa isip, Padre, hindi ho yan totoo. Ang nais ko lamang na makitang umunlad ang San Diego. Una na ho ako. At ang hindi ko rin matanggap, si Padre Damaso, ama pala ng aking iniibig, ang nagpumilit na ipakasal siya kay Linares. Walang nagawa si Maria Clara, kundi pumasok sa kumbento. Doon inapi at namatay.
magpapakasal kay Linares? Bakit niyo po ba ipinipilit na ako ay makasal sa kanya? Alam niyo namang may kabiyak na ako. Maria, alam mo isa ng kriminal si Ibarra. Hindi na siya karapat-dapat para sa iyo. At gusto ng simbahan lalo na ni Padre Damaso na kayo ay maikasal. Bakit kayo nakikinig sa simbahan? Hindi ba't nasama ko pa rin ang desisyon kung ikakasal ako kay Linares o hindi? Ano ang kinalaman ng simbahan o ni Padre Damaso sa ating pamilya? Kaya, ano po bang kinalaman nila? Ano, Tia? Hindi ko makakasalan si Linares, Tia. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko naman naniibig. Mas mabuti na mamatay kaysa magpakasal sa taong hindi ko naman kilala. Maria, sumama ka na sa akin. Lalayo tayo sa lugar na to. Magsisimula tayo ulit. Sa malayo. Malaya. Magkasama. Hindi ko kayang iyan ang lahat ni Sosto mo. Itinatagong bahid ng aking pagkatao. Isang kahit yan na hindi ko kayang harapin. Hindi na mahalaga yan. Ano man ang iyong nakaraan, mamahalin pa rin kita. Hindi ko kayang mahalin ang sarili ko. Hindi ko kayang takasan ang katotohanan ng anak ako, ang lalaking naging dahilan ng pagkasira mo. Maria, Mas pipiliin ko ang katahimikan sa loob ng kumbento kaysa magpatuloy sa mundong punong-puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. kung yan ang desisyon mo, gagalangin ko. Pero itong tandaan mo, Maria, ikaw lang ang minahal at mamahalin ko. Ikaw rin, Ibarra. Ikaw. Kaya sagutin mo ako, Jose. Ginawa ko ang tama. Dinaan ko sa batas at tamang paraan ang aking hinaing. Ngunit ang mismong sistema at simbahan ang bumigo sa akin. Ano pang dahilan para di tayo gumante? Bakit di mo isulat na kaya rin nating lumaban sa paraan ng mga dayuhan? Batid ko ang pighati mo, Simon. Isinulat ko ang iyong buhay upang gisingin ang bayan sa kabulukan ng sistema. Ngunit nais ko ring ipakita na dapat silang talunin sa paraang tama, hindi sa pagdanak ng dugo. Sa anong paraan? Di ba't ngayon pa lang pinag-iinitan ka na ng mga Kastila at pinararatangan sa kasalanan di mo naman ginawa? Alam ko. Ngunit ano ang saysay kung lalaban tayo sa dahas? Di ba't para na rin tayong katulad nila? Yan ba ang hadlang sa'yo? Ang iyong pagkamataas? Takot kang dumihan ang kamay mo.
Kaya sa sulat mo itinadaan ang laban. Hindi. Sapagkat alam ko na madadaan pa rin to sa maayos at disenteng usapan. Ano pa ba ang disente sa kanila, Jose? Sa'yo na mismo nang galing na bulok ng sistema. Oo, marahil ay pakikinggan ka nila. Ngunit hanggang dyan lang yun. Puro pangako at salita lang sila. At sa huli, wala pa rin namang nangyayari. Ayaw kong isakripisyo ang buhay ng kapwa ko sa isang himagsikang walang kasiguraduhang magtagumpay. Ngunit walang mangyayari kung walang kikilos. Dinaan na natin sa batas, protesta, sulat at reforma. Lalo lang tayong pinagbintangan at kinusig ng mga Kastila. At ano ang kasiguraduhan mong mananalo tayo kung makidigma tayo sa Kastila? Wala. Ngunit higit na mabuti ang lumaban hanggang kamatayan kaysa manatiling bilanggo ng mga Kastila. Kapahamakan na naghihintay sa atin. Dadakpin tayo ng mga Kastila at papaslangin. Yan ba ang rason kung bakit ayaw mong sumulat ng brutal laban sa mga Kastila? Dahil naduduwag ka? Dahil natatakot kang ipaglaban ng bayan? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Dahil ibinigay ko na ang lahat sa bayan. Ang aking mga sulat, ang aking mga artikulo, ang aking mga nobela. Kaya, bakit pati buhay ko? Hindi pa ba sapat ang lahat ng binigay ko? Kaya hayaan mo na lang ba na manatili tayo sa kamay ng mga Kastila? Ganun na ba ang iyong pagkadismaya? At pagkawalan ng pag-asa? Na ipagkakaluno mo ang iyong bayan? Hindi ko yan kayang gawin sa ating kapwa Pilipino. Kung ganon, lumaban ka. Isulat mo. Isulat mo ang dapat na maganap. Gawin mong tulay ang iyong talento upang mapalaya tayo. Alalahanin mo ang 3 pare na sinintensya ng kamatayan sa isang kasalanang hindi nila ginawa. Walang dahon ang nalalaglag na hindi kalooban ng Diyos. Kung ito ang kalooban niya, mangyari ang banal niyang nais. Wala kaming kasalanan. Ganito ba dapat kaming mamatay? Diyos ko, wala na ba talagang katarungan sa mundong ito? Magpakabayani kang Kristiyano, Padre. Ngunit, ako'y inosente. Si Jesu Cristo rin ay inosente. Patawad, Padre. Ginagampanan ko lamang ang aking tungkulin. Pinapatawad kita na. Gawin mo ang mga. Ngayon mo sabihin sa akin habang tinititigan ako sa mata at ng buong kumpiyansa na mapagkakatiwalaan ng sistema at makakamit natin ang hustisya at kalayaan na matagal nang ipinagkait sa atin. Hindi ko hinihiling na talikuran mo ang paniniwala mo.
Ngunit panahon na para harapin mo ang katotohanang matagal mong tinakasan. Ilang ulit kang umasa sa kapayapaan, sa kabutihan ng may mga kapangyarihan, at kapalit nito, paninisi, pagtatwa, pagtatapon. Hindi magigising ang bayan sa mga bulong. Kailangang sumigaw. Yumanig. Kaya ngayon, tinatanong kita, hanggang kailan ka maghihintay? At kung susulat ka pa, handa ka na bang isulat ang tunay na laban? Hindi ko bumura ng paniniwala ko, Simon. Pero marahil, panahon na rin para silang matakot sa panulat na to. Kung gayon, tingin ko, tutuloy na ako. bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Mga kapatid, mga anak ng inambayan, sa masyadong mahabang panahon, inis natin ang pamatok ng mga mananakop. Ang kanilang awa ay pawang kasinungalingan, at ang kanilang hustisya isang panunuya. Mga kapatid, nagkaisa tayong ituloy ang himagsikan. Sumusumpa ba kayo na itakwil ang pamalang mapi sa atin? Ang mga sedula! Punitin! Ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nastutok, di matatapos itong gulo. Ito ang patuloy. Kahit nangmang tayo sa kanilang mga mata, puso ng Pilipino ay sandatang walang katumbas. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! 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 Kung ito ang halaga ng pagbukas ng mata ng aking bayan, ipipikit ko ang akin. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda,
pagtataksil laban sa korona ng Padya. Good, tumatamis. Fuego! Toto'y bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan. At baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalang ka't humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos na kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nastuktok, di matatapos itong gulo. Dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang naktuktok, di matatapos itong gulo. Habang may tagsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Di matatapos